bilyon ang ninakaw, siya pa ang nahalal. Oh, yan talaga ang pasaring nito si Ted Filon, mga kababayan, kay BBM. Na hindi daw napapanagot, mga kababayan, sa kanilang nakaw na yaman ng kanilang pamilya, mga kababayan. Samantalang yung ordinaryong empleyado daw ng gobyerno, mga kababayan, na nagnakaw lang ng 5,000 ay nahatulan ng 11 years in prison ng Sandigan Bayan. Samantalang si BBM daw, mga kababayan, naging presidente pa. Kaya sabi ni Ted Filon, mukhang ang society natin ang mayroong problema. Panoorin po ninyo, mga kababayan. Meron pong isang principal, guro, mga kababayan, na ginawaran po ng Sandigan Bayan ng 11 years of imprisonment dahil daw po sa pag-kickback ng 5,000 pesos. 5,000 pesos. Grabe, no? Hinatulan, mga kababayan, guilty, 11 years in prison. Samantalang, etong mga buhaya, mga kababayan, na bilyon-bilyon ang ninakaw, nalulusutan. Kasi, mga kababayan, yung perang kanilang ninakaw, ginagamit rin nila para ipambayad ng mga magagaling na abogado. Para isarswela ang kaso, mga kababayan, na tumagal ng tumagal hanggang madismiss. Sandigan Bayan po ito ang nagdesisyon. Pero habang ang mga kaso ng mga Marcos, ngayon pinakahuling kaso nila, specific, mga kababayan, na sabi ni Ted Filon, mga kaso ng mga Marcos sa pagnanakaw. Isa naman sa Sandigan Bayan, may panibago po. So dahan-dahan na po ito. Magmula nang magsimula ang mga kasong kinakaharap ng pamilya Marcos, magmula pa noon, dahan-dahan na po ito nadidismiss, nawawala na. Paisa-isa, mga kababayan, hindi nila binigla para hindi mahahalata. In the span of 6 years, ubos lahat ng kaso ng mga Marcos, mga kababayan, dismiss yan lahat. So nasaan ang pagkukulang po dito, mga kapatid? Ang sinasabi daw po kasi nagkukulang ang prosecution doon sa paghaharap ng ebidensya. Magmula noon hanggang ngayon. So ang dami po nito, dahan-dahan nadidismiss itong mga ill-gotten cases na ito. Sinasabi nga bakit kasi sobrang tagal, mga kababayan, madesisyonan? Kasi nga walang ebidensya. Kasi nga ang tagal ng paglilitis. Kasi nga ganire. Laging dinidelay, mga kababayan. Taktika din ng mga abogado yan, mga kababayan. So, nagkaroon ng chance noon na magkaroon ng mas maayos nga pong pamamaraan sa paglilitis. Pero, nang dahil din po sa kakayahan ng iba to defend themselves using the resources na kinuha nila sa gobyerno, yun din ang ginamit. Yung perang ninakaw, mga kababayan, ginamit para sa depensa siguro. 1/4 ng aking ninakaw, ilalaan ko sa mga magagaling na abogado. Ano nangyayari ngayon sa atin, di ba? Dismiss! Kung meron kang mga, mawalang galang lang, meron kang mga ninakaw, yung parte ng ninakaw mo, gamitin mo sa depensa mo. Saan ang pamamaraan? Sa perang hawak mo. Makakakuha ka ng mga abogado mahuhusay. Tapos ngayon, magnanakaw na naman ulit. Yung pasabog ni PRRD, mga kababayan, ang unang-unang ninakaw daw ni Marcos Jr. is yung gold reserve natin, sabi ni Tatay Digong. Makakakuha ka ng makakagawa ka ng kaparaanan para ka makalusot sa mga kasong kinakaharap ninyo, hindi po ba? Hindi ko sinasabing ito nangyayari ngayon, pero yan po ang mga posibleng nangyayari at mangyayari pa sa atin. Na wala po naging pagbabago, di po ba, mga kapatid, sa usapin ng paggagawad ng katarungan sa atin. Wala na katarungan. Kasi hindi mo naman napakulong talaga Hindi mo naman napanagot talaga Ang sabi, mga kababayan, ang kasalanan ng ama hindi kasalanan ng anak. Paano yung mga ninakaw ng ama? Ang nag-i-enjoy ang mga anak, mga kababayan, di ba? Kaya nga din po, ito nga tayo ngayon. Nakabalik sa pamamagitan po naman ng sinasabing democratic process na halalan. Nakabalik. Diba? Medyo mas... Tapos, yun na naman, mga kababayan, nagnakaw na naman, sabi ni PRRD. Talimuot lang itong isyong ito. Ayokong nga sabi ko sa iyo, wala ito sa ating napaghandaan this morning. Pero sa sinasabi nga ni Ma'am Marisa, yung mensahe nitong EDSAng ito, paano po natin ito maiuukit sa kaisipan ng ating mga kabataan kung hindi mo babalikan talaga ang buong kasaysayan at ang mga totoong pangyayari at kung bakit tayo nasadlak sa sitwasyon na ito ngayon. Na nagpatanggal ka, nag-oust ka ng isang pamilya na nakabalik sa pwesto. Tapos ang sabi ni dating Pangulong Digong sa rally na naghahanda na daw si Bangag, mga kababayan, sa dictatorship. Susundan niya ang kanyang ama sa pagiging diktador dahil ayaw nang bumaba sa pwesto, mga kababayan. Takot din, mga kababayan, dahil kapag bababa na siya sa pwesto, patong-patong na kaso ang kakaharapin ng nagba. Kaya ayaw na niyang bumaba, mga kababayan. At dahan-dahan nakabalik sa pwesto. Another 18 years
20 years na rehimen ng Agba, animal. Tahimik ka. Kasi nangihinayang ako, Manang Ted. Oh. Napapaisip din ako Kasi kumbaga yung bola nasa atin Hindi. Nasa iyo na. Huwag niyo sabihin, ipupush nyo pa rin si Leni Robredo. Ay, Diyos mio. Wag na. Diba? Lalo na yung mga kung sino man yung papaupuin natin sa pwesto. Pero kahit na nagkakaroon na ng mga bad impressions, kumbaga, yung mga previous officials natin, hindi pa rin talaga umaabot sa punto na nadadala tayo. I'm not referring to anyone, pero You are referring to Marcos. Ganyan sila mag-depensa mga kababayan. Hindi namin sinasabing si pero yun na. Depensa na lang yan para hindi makasuhan. Makikita naman natin kung sino yung mga may bad records Pero kahit nasabihin nating may bad records, parang andali nating makalimot. Oh, nabudol. Dahil ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Tapos si Sandro Marcos mga kababayan in the future daw kapag tatakbo yan, sasabihin niya na ang kasalanan ng aking lolo na si Marcos Sr., kasalanan ng aking daddy na si Marcos Jr., ang kasalanan ng aking mami na si Admiral Lisa Araneta Marcos, ang kasalanan ng aking tito na si Tambaluslos ay hindi ko kasalanan. Kaya iboto niyo ako sa pagka-presidente. Tapos sabay ngiwi. Napapaupo pa rin sa pwesto basta maganda lang yung commercial. Oh. Gumamit daw ng mga kababayan like yung Analytica. Cambridge Analytica, something ganyan na PR mga kababayan para i-rebrand ang kanilang sarili. Dati bait-baitan ng budol. Tapos ngayon mga kababayan, lumabas ang totoong kulay. Napapaupo sa pwesto kapag yung meron kang kamag-anak na nasawi. Si Panot! Diba? Biglang arangkada ang karera ni Pinoy mga kababayan pagka-presidente dahil namatay si Cory. Gumuho tuloy ang pangarap ni Marimar Rojas mga kababayan na maging presidente. Dumalo doon sa burol. Siyempre, nakakakurot kasi ng emosyon yun. Nakakalimutan natin kung ano yung ginawa nila before. Naawa ang mga Pilipino mga kababayan dahil namatay si Cory Aquino. Naglagay tuloy tayo ng walang silbing presidenteng si Pinoy. Tapos ngayon na naman mga kababayan, naglagay na naman tayo ng isa na namang walang silbing presidente na si BBM. Hindi ba? So, yun. Doon ako nangihinayang. Oo. Na pwede naman din nating baguhin, lalo na malapit na yung midterm elections. Paano na yan? Sana marami yung nadala sa atin. Kapag mananalo ito si Pacman, Lito Lapid, wala na talaga. Wala na pag-asa ang ating bansa. Alas 8:10 na po. Alas 8. Usaping na ito political, sociological, maari na rin po nating cultural sa mga Pilipino, di ba? Kultura sa mga na. Pilipino, sa ating kaisipan, sa ating bilang pagkatao, bilang mga Pilipino mismo. Kasi minsan iisipin Anong problema ng ating mga botante mga kababayan? Totoo nga ba ang mga sinasabing mga bobotante? mo inalis Inalis. tapos nakabalik. Pero yung pagkaano ni bangag mga kababayan pagkapanalo, part pa rin tayo doon sa may kasalanan dahil isa tayo sa mga bumoto mga kababayan nabudol. Pero kasi, akala kasi natin mga kababayan, unity. Nanloko mga kababayan, nanloko. Sabi niya, ipagpapatuloy niya yung magandang ginawa ni Pangulong Duterte. Doon tayo nabudol mga kababayan. Dahil kumampi-kampi kay Duterte Okay naman siguro sana mga kababayan yung imahe ni BBM dati. Dahil akala natin matino mga kababayan nabudol talaga tayo. Tapos may mga kaso pa ngayon. Hindi pa nga tapos yung mga kaso. Pero sa mga Pilipino, nawala na yung usapin ng ano na nangyari doon, ano na yung accountability dito. Paano? Kasi nga ang kinakatwiran, kung nagnakaw, ba't di nakakulong? Yun nung mga nadi-dismiss lang. Kung nagnakaw, bakit hindi nakakulong? Hindi nga kasi makukulong yan kasi nga din sa uri ng sistema sa ating pong hudikatura. Hindi lang sina BBM mga kababayan, sina Bong Revilla, sa Bagoong Pilipinas, sina Enrile, Bagoong Pilipinas na rin. Sino pa ba sila? Jonggoy. Ang laking pera na issue sa kanila mga kababayan na ninakaw di umano. Naabsuelto. Yung haba ng prosesong pinagdadaanan. Yung pong sinasabing due. Tapos yung ka-Enrile
na-dismiss mga kababayan dahil matagal daw ang usad ng kaso, animal. Sila lang din ang nagpapatagal mga kababayan para ma-dismiss. Process. Doon po tayo nagsisimula dito. Kaya po, ito nga, walang accountability. Walang na nangyayari accountability. po sa bayan na ito. Yan ang pinaka-numero unong problema po natin dito. Wala pong nagiging example. Wala po talagang Dapat si BBM ang example mga kababayan. Tsaka na sinatambaluslos ngayon. At diretsyon na sana bitay. Magpasa ng panukalang batas mga kababayan na bitay mga kurakot. klaro na nagiging ehemplo. Dahil yung po lamang mga nakukulong, yung po lamang mga Maliliit. napaparusahan, 5,000 mga kababayan, 11 years. Miyo. ay yung pong mga ordinary thief. Yung pong barya-barya ang Barya-barya. ninanakaw. Yung pong Yung nagnakaw ng corned beef mga kababayan. Hindi natin sinasabing hindi dapat parusahan. Pero sobra naman. 11 years. Tapos yung nagnakaw ng bilyon, absuelto. bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi Trillion pa. po sila nakukulong bagkus sila pa'y inihahalal ng mga Pilipino. Naging presidente. At yan po ang pinakamasakit na katotohanan sa bayan na ito. Correct. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.